siya, ayan, ang Lord ang bahala. Amen? So sabi nga, Matthew 6:33, talagang pinangahawakan natin yan. Kaya nga, hindi natin iniisip lagi na lugi tayo, suffering tayo, ay nagkasama-sama upang purihin, sambahin, at matuto sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige, tayo pong lahat ay inaanyayahan ko na tumayo. At tayo po ay magkapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat po ng 1 Peter. Ayan, tayo po ay nasa chapter 1 pa rin. Ayan, kasi napakamalaman ng chapter na to eh. So, hindi tayo nagmamadali. Amen po ba? Amen. Diba mahirap yung pagkakain ka, ang dami-dami, tapos nakainip yung agad lahat. May pancho tayo. Pero kaya ang ginagawa natin ay ating hinihimay-himay, unti-untiin natin. So, nilagay na po natin dito sa ating PowerPoint para po sabay-sabay tayo magbabasa. So, ating pong babasahin ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 1 verse 14 hanggang 21. Ayan. Ang ating pamagat as obedient children of God. Ayan. Siyempre, nauwi na lagi yan. Sige po, tayo ay magbasa. Kaya rin si nasad ka na. Sige po. Ayan po talaga pag live. Meron po talaga mga anak. Ayan. Sige. Sabay-sabay po natin basahin. Nakikita po ba? Ayan. Pag hindi po nakikita ng mga bandang nasa likod, ayan, pwede po kumabante dito. Sige, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Since you call on Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of your life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in this last time for your sake. Through Him you believe in God, who raised Him from the dead and glorified Him, and so your faith and hope are in God. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, muli kami ay nagpapasalamat sa napakagandang araw na ito na pinagkaroon po sa amin. Salamat din sa pagkakataon na muli kami makarinig ng iyong salita, na aming muli mapakinggan at mapag-aaralan ng iyong salita. Na siyang patuloy, Lord, na nagbibigay sa amin ng pagbabago, patuloy na nagtuturo sa amin. Lord, alam po namin, Lord, na ang salita mo sa umagang ito ay para sa lahat. Lord, wala ka pong lalagpasan, pagkus, Lord, sa iyong kakilang kaparaanan, mag-uusap ka sa buhay ng bawat isa. Lord, ano man pwedeng maaaring maging distraction, Lord God, hindrances, upang matanggap ng bawat isa ng salita, ay aming sinasaway at pinapalayas sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Lord, alam po, Ikaw ang kikilos at Ikaw ang magtuturo sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po ang iyong abang lingkod na maging daluyan ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Maraming salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Kamusta po ang bawat isa? Mabuti po ba? Amen. Ayan. So, talagang ibang klase itong week din na to. Itong week na to ay talagang naging challenging din kasi sa buhay ko personally ay dumaan kami pamilya sa sakit. Ayan. Talagang ako, Jair, sino pa una nagkasakit? Ikaw Yung si Jair una nagkasakit. Tapos si Rian, tapos si Jeremiah, then ako. Salamat sa Lord dahil hindi naman nangyari na si JD ay dilagnat pero sumakit lang yung ulo niya. So, ayun nga, talagang nilagnat din si Pastor. Alam niyo naman si Pastor pag nilalagnat, parang yung namamagang isda. Yung kasi sobrang sakit ng ulo ko. Yung mata ko na naman, nagmaga na naman siya. Natatawa nga ako sa itsura ko eh. Tapos, talagang, basta pag masakit ang ulo ko, then ang nangyari, pumasok pa ako. Ang nangyari nung nagpaalam kasi ako na hindi ako papasok. Pero sabi nung kailan ko, kailangan na magbigay ng medical certificate. Sinabi ko sa kanya, Til, papasok na lang ako kasi hindi ko naman magawang iwanan yung mga bata. Tapos hapon na rin yun, wala naman ako mapapacheck upan.
So, ang nangyari, pumasok ako ng gabi, nung nakita ni Tiel yung mature ako, hindi siya nag-message sa grupo, nag-message sa akin personally sa messenger, sabi niya, kuya, mag-lockout ka na. kasi may camera kami, nandito na nga lang, hindi daw nila ako makita, din yung inalaw kami, ay, hindi, tsura ko eh. So, salamat sa Lord sa favor na ang Lord ang nangusap na payagan ako na wag na pumasok. And kaya nakapagpahinga ako. At blessing din yun kasi kinapapagahan naman, yung nangyari may dumalo sa akin. Tapos, ang pagdalo sa akin ay talagang karami-raming dala. Ayan, ano. Pero ang pinakamagandang dala niya yung pagmamahal. Pagmamahal ng isang nanay. Salamat sa buhay ni Nanay Abiwa. Ayan, ano. Pero alam ko, bawat sa hindi pa kayo nakapunta, nung sinabi doon ni ate yan, lagi si ate yung taga-balita kasi yun po yung nasa ibang bansa, ano. Kapag-pray daw ako. Ayan. So, salamat sa mga nag-pray para sa aking kagalingan sa aming pamilya. At sabi nga, no, glory to God sa buhay ninyo. Amen po ba? Ayan, pwede ba palakpakan natin ng Lord? Kasi nga tayo dito sa FCC San Jose ay nagmamahalan. Amen? We really care for each other. Paano ang Lord ay nakikare sa atin. Amen? So, we are blessed that we have you. And sige po, ngayong umaga po, nandito pa rin tayo sa book of 1 Peter. Medyo sumasabit lang po ng konti. Pero hindi po ako galing sa concert din kagabi ha. Ayan, hindi po. Ayan, so medyo sumasabit lang ng konti pero tuloy-tuloy po tayo. Sabi nga po no, ang ating pamagat ay basahin natin sabay-sabay 1, 2, 3. As obedient children of God. Napakahalaga po sa isang anak, o gawin natin generalize muna, sa isang anak ang maging isang masunurin. Amen po ba? Hindi lang naman yan dahil na may matanda o meron kang magulang, pero isa sa talagang responsibility na pagiging isang anak ay ikaw ay marunong sumunod. Amen po ba? Kasi ang pagsunod, ito ay nagpapakita na ikaw ay nagpapasakop, ito rin nagpapakita na ikaw ay responsable, at ito rin nagpapakita ng iyong paggalang. Amen po ba? Meron ba ritong sumusunod dahil alam niya na kaya niya nang gawin? Diba? Bisan tayo ay sumusunod because we want our parents na maging masaya. Amen po ba? Sino ba dito yung nakaranas na sa sobrang pagsunod mo sa magulang mo, pati yung kurso na gusto ng magulang mo, kinuha mo? Wala naman? Diba meron mga ganon? Kasi gusto lang nila mapaligaya yung kanilang magulang. So sabi nga no, being obedient ay napakahalaga. Ito ay tawag doon, meron talagang magandang nagiging resulta sa isang relationship. Do you agree with that? Totoo po yun. Napakahalaga yung being obedient. Especially po bilang tayo ay mga po, children of God. Kaya naman si Apostle Peter, ito ngayon yung kanyang itinakil. Ito ngayon yung binigyan pansin niya na sa kabila po na nararanasan ng mga mananampalataya ng iba't ibang pangyayari, kailangan manatili sa isang mananampalataya o anak ng Diyos ang maging obedient. Amen po ba? Amen. Pag sa bahay po ba tayo kapag hindi tayo binigyan ng baon? Kapag nalipasan ka ng gutom, hindi ka nasusunod? Magdadabog ka na ba? Ayan. So dito, napakahalaga na no matter what, kasi ang kanila ngayong pinagdadaanan dito, di ba? Lagi naman po kung makikita natin bakit sinusulatan ng mga apostol ang mga mananampalataya kasi grabe ang pinagdadaanan nila. Sabi nga no, sa mga pinagdadaanan nila, maaaring ito ay magpalayo sa kanila sa Panginoon o makapagpalapit pa sa kanila lalo sa Panginoon. Kaya nga ngayong umaga, sinasabi ni Apostle Peter no, na we must be obedient as children of God. Sabi nga po, no, the responsibility we have as Christians is to conduct ourselves as obedient children. Amen. Amen. So, alam ko ang bawat isa sa atin dito ay merong desire. Meron nga bang desire na maging masunurin sa Diyos? Amen. Meron ba? Amen. Ayan, baka wala Ayan, alam ko meron. Kasi nga kaya nga kayo nandito Kasi gusto niyong sumunod sa Panginoon. Amen. Amen. So, praise God, dahil meron tayong desire na tayo ay maging masunurin sa ating Panginoon. Sabi nga po, sa anong paraan ba tayo dapat maging masunurin? Yan, siguro kung titingnan natin sa subject nito, napakalawak nito. Kasi marami namang itinuturo ang Diyos sa atin
kung saan bagay tayo dapat maging masunurin. Pero ngayong umaga, magtatakil lang tayo ng mga binanggit na Apostle Peter sa 1 Peter chapter 1, verse 14 hanggang 21. Anong ibig sabihin? Kung ano yung nabanggit sa ating text, ayun ang ating pag-uusapan. Ready na po ba tayo? Okay. Sabihin mo sa katabi mo ulit, alam ko, hindi mo ko na ako guguluhin. Kaya salamat, matututo tayo parehas. Ayan. Malakpakan natin ang Lord. So ngayong umaga po, atin po ngayong himayin. Yan. Himayin, ano nga ba yung sinasabi ng Apostle Peter na hindi natin dapat ginagawa bilang mga masunurin at ano nga ba ang dapat nating sundin. Amen? Ano yung una? Dapat hindi natin ginagawa at yung isa naman dapat nating ginagawa. Ayan. So sabi nga sa ating mga pag-aaral, nakikita natin na minsan may mga tackle, ay may mga tawag din, may mga usapin na nauuli. Amen? Pero, ang lagi sinasabi sa atin ng Lord, huwag tayong magsawa. Huwag tayong magsawang mabasa, huwag tayong masawang mapakinggan. Ano sabi daw? Ang puso dapat natin laging receptive. Ayan. Ano nga ba yung receptive? Laging handang tumanggap. Laging handang magpaturo. Kasi ang katotohanan po, sa pag-aaralan natin ngayon, tatamaan pa rin tayo. Amen. So, kung nakikita lang yung bukol, magbilangan na lang tayo ng bukol. Pero sige, salamat kasi ang salita ng Lord buhay. Ayun ang maganda. Ang salita ng Lord talagang nangungusap sa atin. So ngayong umaga, pumasok na po tayo sa ating pag-aaralan. Okay, Kuya Renzi? Doon tayo sa point number 1. Ano nga ba yung sinasabi na dapat hindi natin na ginagawa? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. We are not to conform to evil desires. Ayan. Hindi na daw dapat tayo magko-conform sa mga evil desires. Alam niyo po, hindi lang basta sinabi niya na wrongdoings. Amen? Pwede naman sabihin, do not conform any longer to the pattern of this world. Pero alam niyo po, isa sa bagay na nakita ko dyan, binigyan din ni Apostle Peter yung word na evil desires. Amen. Nabigyan din niyo ba yan ngayon? Napansin niyo ba? Bakit nga ba ginamit yung word na evil? So, ibig sabihin kasi pag sinabing evil desires, napakabigat nito. Ibig sabihin talagang yung inclination ng puso ay hindi tama sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Hindi ito yung basta nagawa mo na lang yung mali. Ito yung bagay na parang gusto mo ulitin yung alam mong evil sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya nga ngayong umaga, kung tatanungin tayo, are we still doing some things that we know it is evil sa harapan ng Diyos? Sabi nga kung may bukol, magbilangan na lang tayo. Pero huwag naman hayaan nyo yung bukol ay dumami. Kailangan mawala. Amen? Ibig sabihin, matututo tayo. Amen po ba? Amen. So sabi niya na nun, kaya rin sinalagay mo ba? Ayan. The word conform. Ibig sabihin daw pala niya yung word na conform ginamit dyan. Ano daw? Fashion. Sino dito mga fashionista? Alam niyo po, ma-share ko lang saglit. Natutuwa ako sa dalawang anak kong lalaki. Kasi mga natututo na pumorma. Buti hindi sila nagaya sa akin. Okay na yung pantalon at t-shirt lang. Ayan, ano. So, natututo na sila. So, ang tawag daw doon ay fashion. So, ang ibig sabihin ng fashion, ikaw minsan simple ka lang. Simple lang. Sino dito yung mga simple lang? Ayan, mga simple lang, ano, pero rock. Ayan. Simple lang, pero alam niyo, pag sinabi yung conform yung word, ito pala yung ano yung nakikita mo, parang nilalagay mong kolorete sa'yo. Amen? Pero ang katotohanan, di ba, meron kang nilalagay sa sarili mo na minsan talaga hindi naman bagay. Pero dahil minsan uso, kaya nakikibagay ka. Ayun, parang naalala ko tuloy na pag-usapan natin minsan, yung mga lalaki na uso ngayon, yung maikli. Yung may kumanta nga niya kagabi. Hindi ka lang kung kailan niyo yung Lily. Yung ano kasi nun, yung vocalista nun, ano yun, lagi nakakrop top yun. Nakaka-crop top. So sabi nauuso daw sa mga lalaki ngayon, parang pinagusto nila yung pauso. So sabi nga daw, the word conform, ibig sabihin daw ay fashion. So to conform one's self.
So sinabi kanina na ba, we are not to conform to evil desires. Ano yung sunod? So the evil desires, ano daw? Basta natin sabay-sabay. Go! Refer to the former lusts and behavior in which we once engaged and in which the world continues to engage. So, pag sinabi daw po na evil desires, ito yung mga dati. Sabihin nyo nga po, dati. Yan yung mga dating makalamang gawain at talagang mga ginagawa mo. Ano daw yung former? Pag sinabi yung former, dati na. Amen po ba? Ano ibig sabihin nun? Hinubad na natin. Hinubad na sa atin ng Lord. Amen po ba? Pero, ang katotohanan, dahil nandito pa tayo sa mundo, ang mundo, ito ay patuloy na ginagawa. So, dahil nasa mundo tayo, ano natin na makita kung ano ang ginagawang mali ng mundo. Amen po ba? Sabi nga doon, sa cellphone, sa paglakad mo pa lang dyan, sa binabasa mo, sa pinapanood mo, ang dami na yung sinasabi ng mga evil desires na mabubuo sa'yo. Tama po ba? Hallelujah. So, nauunawaan natin. So, ang pinag-uusapan dito ngayon, kung ano na yung mga bagay na wala na sa'yo. Amen? Pero, sabi nga dyan, dapat we will not conform any longer. Kasi nga, wala na to sa'yo. Sige, Kuya Renzi. In the essence, ito daw yan. Ang sinasabi ni Apostle Peter ay sabi nga 1, 2, 3. Don't act like you once did or like those still in the world. Sabi nito, huwag mo ka na daw umakto. No, nakatulad ka ng dati. Mga kapatid, sabi mo sa katabi. Sabihin mo, magsabihan kayo parehas para balikan. Hindi naman yung parang ako lang. Yan. Sabihin mo, huwag ka nang umakto na katulad ng dati. Yan. Kasi ang katotohanan, mga kapatid, aminin na natin sa hindi. Ito na wala naman tayo matatago sa Lord Diba? Binago na tayo ng Lord. Amen po ba? Amen. Kaso nga lang, isa para tayong artista. Binabalik pa natin yung dati. Kaya sabi, inaakto mo yung hindi na bagay sa'yo. Ginagawa mo yung hindi na para sa'yo. Hindi na yung para sa atin. Kaya nga yung sinasabi ng Apostle Peter dito, huwag na natin gawin yung mga dating bagay na pinabitawan na sa atin ng Lord, kung inalis sa atin ng Lord. So sige Kuya Renzi, next. So sabi nito, do not, adapt. Huwag daw natin i-adapt ang ginagawa ng mundo. Ano daw yun? Sinful habits, mannerisms, speech, which you did before you became Christians. Ba't ba ito binibigyan din ng Lord ngayon? Mga kapatid, hindi tayo accepted. Kasi alam ng Lord, meron pa rin tayong mga ina-adapt na sinful habits. May mga ina-adapt pa rin tayo ng mga mannerisms. May ina-adapt pa rin tayo mga speech. Tamaan na kung sinong tamaan. Walang makakapagmalinis sa harapan ng Diyos. Amen. Anong sinabi? Kailangan pag alam mo, sinasabihan ka na Lord, magpakumbaba tayo. Amen. So, sabi mo, aray ko po. No? So, pinapaalala tayo, do not adopt their sinful habits, mannerism, and speech. At marami pang iba yan. Hindi lang yan. Sabi nga kulang kung sasalita lahat yan. So mga kapatid, ayun ang sinasabi na we are not to conform to the evil desires. Malinaw po ba? Sabi ko pa naman ngayon, bibilisan ko. Kasi pag mimitingin ko yung bawat grupo para sa presentation, pero bibilisan ko pa rin. Sige, pero malinaw po gusto ko kasi tawag doon, nasasabihan ako ni ate, ba't naman tagal-tagal ko doon mag-preach? Sabi ko, kasi minsan, tinitingnan ko yung tsura nila. Makinig kayo, parang dito pala nakasalalay kung tatagal si pastor o mabilis. Pag nakikita ko yung tsura nila, parang hindi pa nila naiintindihan, parang nangiigahan nyo pa akong magsalita o nila i-expound pa. Ayan. So, tsura nyo pala dapat. Pero alam ko, ang banal na Espiritu Santo ang nangungusap sa atin. Amen? Pag may naramdaman ko yung kurot, ayun na yun. Amen? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? So ano ngayon ang sinasabi ng Apostle Peter sa atin? Ano nga yung dapat natin i-apply? Pag sinabing we do not conform, no?
to the evil desires. Sige, Kuya Renzi, pakilabas na lahat. Number 1, sabi nito, no? We will not seek to act like those who are not Christians. Huwag mo nang asamin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang asamin. Huwag mo nang asamin, kapatid, na gayahin pa yung alam mong hindi Kristiyano na gawain. Amen po ba? Amen. Pag alam mong maling gawain, huwag ka na maging curious. Bisa kasi naging problema, curious eh. So sasabihin mo, hindi, church to experience. May po mahirap minsan. Pwede mo namang hindi ma-experience yung masamang bagay. Do you believe that? Amen. Lalo na kung mga dalaga. Sino yung mga dalaga? Ayan, huwag yung mga dala na. Ayan. Dala na sa asawa. Kadalasan kasi, mga binata, taas kamay, mga binata din. Minsan na ano natin, di ba, yung sa mga kabataan, yung mga nag-i-engage sa premarital sex. Diretsuhan na to. Huwag nyo nang maging curious pa. Nasabihin nyo, sila nga nagawa nila, ano kayang pakiramdam na mag-engage doon? Nako, sasabihin ko sa sakit ng ulo kapag nabuntis o nagkaanak ka nang ikaw ay binata o dalaga. Wala ka nga pambiling milk tea, lalo pa yung milk ng bata. Amen? Ayun kasi minsan ng problema. No? Mahirap yun na parang nagkakaroon pa ng curiosity sa alam mo ng mali. Pag-inom, ano kayang lasa ng alak? Ano kayang pakaramdam ng nalalasing? Minsan doon tayo nahuhulog. Alam mo na ang mali, alam mo na pag nalasing, eh pwede ano mangyaring magawa. Excuse me. Susubukan pa rin. Eh paano kung may mangyaring hindi maganda na pagsisisihan mo? Pwede namang hindi mo na pagdaanan. Amen po ba? Amen. Sabihin, sa atin din mga seasoned na, yan, parang magandang pakinggan, wag na yung matatanda. Seasons, millennials. Ganun din, may pumapasok din tayo dyan. Di ba? May mga bagay din na alam natin mali, pero minsan nakikurious tayo. Kasi sabihin natin, nagpapatawad naman ng Lord. Alam naman natin yun, pero yung consequence ay mahirap. Kapatid, kaya ang sabi no, we will not seek to act like those who are not Christians. Huwag na tayo mag-conform. Ano tayo ibig sabihin na? Dapat daw tayo mga Christians, hindi tayo conformist. Ano daw tayo? Transformist. Yeah, parang transformer. You know? Ang mga buhay natin ay nababago. Binabago araw-araw. Amen? Hindi yung nagiging ayon sa takbo ng mundo. Dapat araw-araw tayo nagiging Christ likeness. Ang tawag sa atin dalawa kasi pag sinabing conformist, simply imitate others, sometimes claiming to do so only outwardly. Kaya nga sinabi kanina, fashion. Hindi na yung bagay sa'yo, tapos sinusuot mo pa. Amen? Amen. Outward, kaso nga lang, merong dating sa'yo na mabigat. So ano ngayon yung sabihin ng transform? Sige Kuya Renzi. Pag sinabi namang transformist, ito daw yung, sige Kuya, pakilabas na lahat. Have undergone a true change, saan daw? Sa loob. Sabi mo nga, nagbago ka na ba sa loob? Kita yan sa labas. Amen po ba? Saan tayo unang binago ng Lord? Sa puso. Kita ba yung puso? Hindi. Pero alam niyo po ba, the way you speak, nalalaman ko ano ang laban ng iyong puso. Kaya nga sinabi, ang tao hindi dudumi sa anumang pumapasok sa kanyang bibig, kundi sa anumang lumalabas sa kanyang bibig. Bakit? Out of the abundance of the heart, speak it. Amen po ba? Kaya kung punong-puno ng pag-ibig at salita ng Lord ang iyong puso, kung nagsalita ka, ang sarap pakinggan. Amen. Pero pag hindi yan, pag punong-puno yan ng galit, punong-puno yan ng mga evil desires, ang sakit pakinggan. Amen po ba? Ayan. So sabi nga kung anong laman ng puso, doon tayo unang binago ng Lord, but then hindi yan pwedeng sa loob lang. Kristiyano ako. Saan? Sa loob lang. Hindi mo yung makikita sa labas. Hindi. Dapat, kung kahit Kristiyano ka sa puso, Kristiyano ka rin sa labas. Kaya sinabi niya now, and who manifest the difference on the outside. Amen po ba? Kaya nga lagi pa ulit-ulit sinasabi natin,
Huwag naman sana tayo sabihan na, Kristiyano ka pala. O sasabihin nila, ano bang meron sa iyo? Amin po ba? Dapat nakikita nila sa atin, all for God's glory. Pero anong kailangan? We do not conform. Kaya nga napakahirap na nag-conform tayo sa sasabihin natin, Kristiyano tayo. Amen po ba? Lalo na ngayon magpapasko, sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang dami po, madami magiging tukso ngayong Pasko. Sabihin ko sa inyo, lalo sa, siguro wag nang lalo sa kabataan, pati sa atin na mga season. Yan, mga season, ano? Amen po ba? Kaya paalala ng Lord sa atin ngayon, ano daw? Do not conform to the evil desire. Ano sinasabi dyan? To behave properly as obedient children then, ano daw? We need to be sure we are not adopting the sinful habits or mannerism of those in the world. Malinaw pa po ba yan sa mas malinaw? Amen. Ang daming beses na malinaw nun. Amen po ba? So, sabi mo sa katabi mo ngayon, huwag gaya-gaya sa mundo. Ang gayahin natin sino? Si Kristo. Kaya nga may babasahin tayo. Di ba naman naging Alexi? 1 John 2, First John chapter 2, 15 to 17, ano sinasabi dyan? Basahin natin ng dahan-dahan. Namnamin natin. 1, 2, 3. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, and the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desires will pass away, but whoever does the will of God lives forever. Sino po gusto nito mamuhay ng pangwalang hanggan? Sabi doon, gawin natin ang kalooban ng Diyos. At alisin na natin ang ano daw po? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sa biyaya at pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Pag-aralan natin, ano yun? Dapat lagi tayo nagpapasailalim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen? Malinaw po ba ang ating point number 1? Ayan. Sige, number 2 na tayo ngayon. Ano naman daw ngayon ang dapat nating gawin? Kanina di ba, huwag nating gawin. Ano daw? Do not conform to the evil desires. Now, ang gagawin naman ngayon, sinabi ni Apostle Peter, kung ano ang dapat nating gawin. So, pangalawa, basa natin 1, 2, 3. We are to be holy in all our conduct. Kailangan daw tayo ay mamuhay ng may kabanalan sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Pwede ba yan, Pastor? Sinabi. Ibig sabihin, pwede. Amen po ba? Hindi naman isusulat siya kung hindi kaya eh. Hindi naman isusulat siya kung hindi pwede. Kasi may Holy Spirit. Amen po ba? Makapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen. At meron din tinatawag ang pamagat natin, ano? Obedience. Kung makapangyarihan ng banal na Espiritu Santo at ikaw sumusunod, pwede ba yan? Yung sigurado, pwede ba yan? Yun, pwede. Hallelujah. Kaya nga, sige, pasok tayo. Pag sinabi po na concerning the word holy, alam na natin yan, ano? Sabi nga, no, it is closely related to the words na po, sanctify and sanctification. Ano yung sabihin nga pa ng sanctification? Ito yung araw-araw kang nililinis. Amen po ba? Araw-araw. May tanong ako, hanggang kailan nga ba uli ito? Yung sanctification? Yung process niya yan hanggang sa huling hininga. Tandaan natin yan. Hanggang huling hininga. So, pag sinabing sanctification o pag sinabing holy, kaya nga dito pumapasok na stress out dito yung idea that we are being, ano daw po? Set apart. So, to be holy then means that we are set apart or dedicated to our God. Wow! Grabe. Dinedicate tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, kapag may mga batang dinededicate, yung mga hinahandog sa Lord, dapat nakikita natin yung beauty na yun. Excuse lang po.
Dapat nakikita natin yung beauty ng bagay na pangyayaring yun. Kasi habang, halimbawa, nung dinedicate ko si Kia, tinaas ko siya sa Panginoon. Alam niyo, pwede nyo tingnan na yung bata na yun, ikaw din. Na ikaw, ganun ka hinahanap ng ating Panginoong Jesus sa Diyos Ama. Amen? Na sinasabi, ito, ngayon si Renzi, aking ama, dinededicate ko sa iyo, tumanggap siya sa akin. Siya ngayon ay hindi na dito sa mundo, kundi siya ay sinet apart for your kingdom. Para sa iyong kaluwalhatian. Amen? Grabe, no? Sabi nga, no, pag hinarap tayo sa Lord, paano mo ba tinitingnan yung sarili mo? Karapat dapat ba tayo? Ang katotohanan, alam natin hindi. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, sa biyaya ng Lord, wow! Grabe yung word na yan, no? We are being set apart and we are, no? Ano daw? Dinedicate tayo sa ating Diyos. Yung word pa lang ngayon na tayo ay dinedicate, kailangan mayroon natin, naunawaan na natin yung mayroong word dyan na responsibility. Nakadikit na responsibility, mga kapatid. Amen po ba? So, sige, Kuya Renzi, pakilipat. Sabi dito, no, si Apostle Peter, meron siya dalawang dahilan. No? Kung bakit nga ba kailangan tayo maging holy. Unang rason, kasi ang katotohanan, ang ating Diyos, o ang tinatawag nating Ama, ay banal. Amen. Do you believe that our God is holy? Amen. Alam niyo po, sa langit, mapapasa natin yan sa Revelation, paano siya sinasamba. Ang sinasabi nila, holy, holy, holy. Isang beses na pabilagin yung holy, ang daming beses. Ganoon kabanal ng ating Diyos. Ngayon, kung sinasabi natin that we are children of God, kailangan nakikita sa atin na tayo ay namumuhay ng may kabanalan. Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ayan. So sabi mo, no, the God who has called us through His gospel is a holy God. He Himself is set apart from sin and wickedness. Kahit kailan ang ating Diyos ay hindi gumawa ng kasalanan at hindi siya wicked. At wala rin makikita sa kanyang anumang bahid ng karumihan. Amen po ba? At alam niyo po ba, nung tayo ay nilinis ng Diyos, nung tayo pinatawad ng Diyos, walang tinira na kahit tuldok ng kasalanan. Ganun tayo nilinis ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag nagsimba ka, wag mo sabihin, punta ko simbahan, papahugas ng kasalanan kahit kalahati lang. Lalo na, siguro mahuhuso na yung simbang gabi. Di ba? Kaya ba yung simula nun? 15? 16, di ba? Marinig po niya, tara, simbang tayo para mahugasan, mabawasan yung kasalanan. Hindi, plano ng Diyos na bawasan ang kasalanan mo. Ang plano ng Diyos, alisin lahat ng kasalanan natin. Dahil sa kanyang kabanalan, ang kasalanan ay mawawala. Malilinis sa ating buhay. Ganun kabanal ng Diyos. Amen po ba? Kaya doon natin makikita that we need to live a holy life. Kasi nilinis na tayo ng buong-buo ng ating Diyos. Amen? Sabi nga po, no, His very nature demands a similar holiness on our part. Kasi tayo ay itinuring niya ng anak. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, anak tayo ng Lord na, di ba? Kaya po, kaya natin sa biyaya ng Lord, mamuhay ng may kapanalan. Sabi mo sa katabi mo ngayon, kaya mo. Kaya mo. Yan. Para sigurado, kaya natin. Kasama natin ng Lord eh. Next. Yan. Sabi nga po, no, second, ano yung unang reason? Kasi ang ating Diyos ay banal. Pangalawang reason po, kasi ito rin ang desire ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. For us to be holy, to live a holy life. Kaya nga sa Ephesians 5:25 to 27, ito yung sinasabi doon, no? Husband, love your wives. Pero, alisin nyo na yan. Dito tayo ngayon mag-focus. Ano nga ba yung ginawa ni Kristo? Sabi dito, just as Christ loved the church, and gave Himself up for her to make her, ano daw po?
holy. Ano daw? Cleansing her by the washing with water to the word and to present her to himself as ano daw po? A radiant church. Pag sinabing radiant, wala kang makikitang dumi dyan. Walang alikabok yan. Talagang pag sinabing radiant, nagliliwanag. Kumikinang. Sabi nga ng kanta ngayon, kumukuti. Kuti tao. Ibig sabihin talagang, pag nakita ka parang, grabing linis. Naranasan niyo ba yung naglinis ka ng bahay niyo? Di ba hindi naman kumikinang, pero nung tumikaw, ang linis. Bahay ko ba to? Ang ating Panginoong Jesus, ganun ang ginawa sa church. Sino ba ang church? Tayo. Hindi ito building, tayo. Nilinis tayo, pinabanal tayo. At sabi ng tingin sa atin, radiant church. Ano daw? Without stain or wrinkle or other blemish, but holy and blameless. Walang kapintasan. Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Yan ang ginawa ng Lord sa atin. Hindi yun yung basta-basta lang, mga kapatid. Kapag ang ating Panginoong Jesus ang kumilos, grabe. Kaya huwag mo sabihin yung buhay ko, ganyan lang. Kapatid, special ang ginawa ng Lord sa'yo. Sinabi dyan, no? Pinabanal tayo, hinugasan tayo, no? Pinapresent tayo ngayon as a radiant church. Sino rito yung may wrinkles niya? Amen. Amen. Sa mata lang ng tao yan, pero sa mata ng Lord, without wrinkle daw, oh? Without blemish. Fair skin. Amen? Ano daw yan? Fair skin. Ayan, ano? Pero alam niyo, pag binasa kayo sa salita ng Lord, talagang mapapamahal kayo lalo sa Lord tayo. Kasi grabe, kung gaano katamis yung pangako ng boyfriend o asawa mo, hindi mapapantay sa salita ng Lord eh. Amen? Ano bang sweetness ng asawa mo pag ng girlfriend, boyfriend mo? Wala. Kung binasa bang love ng Lord, ginawa ng Lord? Grabe. Amen? Hallelujah. Sabihin na natin, I love you, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Grabe sa iyong pag-ibig sa amin. Ayun yung ginawa sa atin, ang ginawa ng Lord. Pinakabalan niya tayo. Kaya naman, ang gusto ng ating Panginoon sa Kristo, mamuhay tayo ng may kabanalan. Ito yung logic. Hindi tayo maumuhay ng kayong kabanalan dahil hindi tayo banal. Kundi dahil tayo ay pinabanal na. Amen? Kasi ang manok, hindi yan pwede mamuhay ng isang aso, ng buhay aso, kasi manok yan. Amen? Hindi ko naman sinabi yung manok maging aso. At binibigyan ko lang ng diin na kaya tayo may kakayanang mamuhay ng may kabanalan. Kasi una nang ginawa ng Diyos na tayo ay pakabanalin. Amen po ba? Ibig sabihin, may kakayanan ka na ngayon dahil ginawa na ng Lord sa'yo. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ang kailangan lang dito, yung ating ngayong tema 2024, ano ulit? Consistency. Maging consistent ka na mamuhay na may kabanalan dahil pinabanan ka na ng Panginoon. Amen po ba? Wala namang pinagkaiba sa tithes and offering. Ba't kaya nahihingaan ng Lord? Magbigay ng tithes kasi binigyan ka na niya. Amen. Hihingan ka ba ng Lord nang wala? Sabi niya, hihinga ka ba niya? Alam naman ng Lord na wala tayong magagawa kung di niya tayo bibigyan. Yes. Tama po ba yun? Amen. Nasingit pa, no? Pero totoo po kasi. Ang Lord, kapag may pinapagawa na sa atin, siya na yung unang nagbigay kasi. Yes. Amen po ba? Amen. Pwede parapahan natin ang Lord. Ganun, kaya pag sinabi ng Lord, live a holy life, kasi pinagbalan ka na niya. Kailangan na lang gawin natin, maging consistent to live in holiness. Amen po ba? Nakuha po ba natin yan? Amen. Salamat sa Lord. Napakabait ng Panginoon. Sige, next natin. Sabi sa inyo, mabilis lang. Mabilis lang. Ayan. Pero diba, napupuno ng, alam niyo yung puso ko, kahit ako nag-preach sa inyo, napupuno ng joy, ng fulfillment, mula sa salita ng Lord. Amen? Amen. At alam ko kayo rin. So sabi nga nila, remember, holiness is not something we put on when convenient like on Sundays. Hindi ka lang sasabihin na, sige nga, parang feel ko ngayon magpakabalan. Subukan ko nga. Lalo na linggo ngayon. Hindi.
Ano daw yan? Araw-araw. Kaya nga sinabi, instead, our daily life, our entire conduct is to be, ano daw po? Set apart in the service to the Lord. Amen? So for this to be true, every aspect of our life must be in harmony with God's demand for holiness. Tandaan natin yan, para ito ay maging totoo sa ating buhay, dapat lahat ng aspeto ng ating buhay. Sabi mo, lahat ng aspeto. Sabihin, kasama rin yung bulsa mo. Kasama rin yung oras mo. Kasama rin yung lakas mo. Kasama yung puso mo. Kasama yung isipan mo. Kasama yung mata mo. Kasama yung pagsasalita mo. Hindi ako galit. Inuubo lang ako kaya parang umiipit. Ayan. Kailangan in harmony sa dinidemand ng Lord sa atin na holiness. Alam ko kapatid, before, be faith. Pero wag naman paulit-ulit na sinasadya natin. Kaya balik tayo sa simula, we do not conform to the evil desires. Amen? Parang balik-balik ano? So sabi niya na, this means all our conduct should be in harmony with the principles ng ano daw po? God's Word. Balik-balik tayo sa salita ng Lord, wala tayong ibang basihan. Amen po ba mga kapatid? As part of our holy service to our God. Malinaw pa po ba yan? Amen. Hallelujah. Sige, tuloy tayo. Pangatlong bagay na dapat ginagawa natin. We must live out. Pag sinabing live out, ito ay talagang hindi na mawawala sa atin. Ginagawa natin lagi. Our lives with, ano daw po? Reverent fear to God. Alam niyo po yung word na yan, binata pa ako, tumatak na sa akin yan. Banal na pagkatakot sa Panginoon. Reverent fear. Yung fear na yan, hindi yan negative fear. Hindi yan yung fear na magdadala sa'yo ng anxiety at depression. Amen? Kundi yung fear na yan ay magdudulot sa'yo ng kabanalan. So sabi niya na, reverent fear of God refers to a profound sense of awe, respect, and humility before God. Ano daw yun? Recognizing His infinite greatness, holiness, and sovereignty. Ano daw yun? Ang reverent fear, ito daw ay tumutukoy sa isang katotohanan na tinitingnan mo ang Diyos, na meron kang pagkilala sa Kanya, respeto, na meron kang, pag tinitingnan mo yung reverent fear, ikaw ay magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi sinabing matatakot ka sa harapan ng Diyos. Ano daw? Magpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi i-recognize mo o i-declare mo, makikita mo na siya ang dakila sa lahat. Kaya nga nung kanta mo kanina, di ba? How great is our God. Amen? Kung tinitingnan mo ang Diyos na great siya, sa pagkanta mo doon kanina, tinitingnan mo talaga na dakila ang ating Diyos. Sabi niya, no, hindi mo na siya tinitingnan na great. Tinitingnan mo rin na sobrang banal niya. At tinitingnan mo rin na siya ang nasusunod sa lahat dito sa mundo. So ano daw yun? So this kind of prayer is not about terror or dread. Pag inisip mo to, hindi ito magdadala sa'yo na, lagot ako sa Diyos. Amen? Kundi ito yung magdadala sa'yo na, Lord, napakabanal mo. Lord, hindi ako karapat dapat sa harapan mo, kaya naman ako yung nagpapakumbaba. Inisip mo ako. Tinataas kita sa buhay ko, sino ako. Amen po ba? Ito yung naranasan ni Isaiah. Kung napansin nyo si Isaiah, di ba? Siya ay propeta na. Amen? Kaya nga paalala to sa mga leaders, sa mga pastors. Hindi tayo nandito sa posisyon na ito dahil magaling tayo. Pag nakita mo ang presensya ng Lord, at makita mo kung ano ang tunay kong paling-kalagayan. Si Isaiah, nung nakita niya ang presensya ng Lord, anong sinabi niya? Yari siya. Kasi siya ay man of unclean lips. Amen po ba? Propeta to. Pero nung nakita niya ang glory ng Lord, sinabi niya, mamamatay na siya. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So sabi niya na no, grabe no? Sabi niya pag sinabing reverent fear, it's about acknowledging God's supreme authority, ano pa? Justice and love, and responding with reverence, obedience, and devotion. So, naunawaan na natin ngayon kung ano yung reverent fear. Amen. Ano yung banal na pagkatakot. Amen. Amen po ba? Amen. Sige,
Dahil mahina pa yung amen nyo, may kasunod pa yung mas mahaba. Yan. Matutulog na ata yung anak ko Ayan. So, key elements of reverent fear of God in the Bible. Una, awe and reverence. So, the fear of God involves, ano daw po? A deep, malalim sense. Pag sinabing a deep sense, malalim yan, na pang-unawa. No? Malalim na, ano tawag doon yung parang, ikaw ay, ano bang magandang word? Hindi ko makuha. Sige, English na lang. Ayan, deep sense of awe in recognizing the vastness of God's power. Pag sinabing vastness, napaka-laki, napaka-lawak. Hindi lang basta kapangyarihan ng Lord, tinitingnan mo rin yung ano? Wisdom and holiness. This awe is not meant to paralyze, but to draw us closer to God in worship and submission. Saan? Bakit ka magpa-worship sa Lord? Kasi alam mo siya ang banal. Bakit magpapasubmit ka sa Lord? Kasi alam mo na siya ang makapangyarihan. Bakit ka magsasubmit sa Lord? Kasi alam mo na siya ang nakakaalam ng mabuting bagay. Bakit? Kasi siya ang full of wisdom. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Next. Mabilisan lang. Number 2, respect for God's justice and holiness. Reverent fear involves recognizing God's, ano daw po? Moral perfection and justice. Pag sinabing moral perfection, itong ating Diyos na pinaglilingkuran, hindi ito bastos na Diyos. Amen po ba? Amen. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay moral, hindi immoral. Amen. Amen? Kaya nga maraming tao na nasa mundo ang ayaw sa Diyos. Bakit? Kasi alam nila ang ginagawa nila immoral. Yes. At hindi nila mabitawan ang mga immoral things. Yes. Kasi alam nila kapag sa Diyos ka na, walang ituturo sa'yo kundi moral, Yes. holiness. Amen po ba? Pero huwag natin sisihin sila. Bakit? Kasi sinabi niya sa salita ng Diyos, they are still blinded. Amen? Kaya kailangan ng liwanag, kailangan ng buhay ng bawat isa na magliwanag. Amen? Hallelujah. So reverent fear involves recognizing God's moral perfection and justice. It's about understanding. Ito daw ay tungkol na ating inuunawa na ating Diyos ay daw po banal. Kaya naman ating tinitingnan na kapag ang Diyos ang kumilos, tatanggapin natin ng buong puso. Wala nang amen. Na kapag Diyos ang kumilos, tatanggapin natin ng buong puso. Bakit? Kasi His ways are higher than ours. Amen. Amen. Hindi ako natanggap sa trabaho. Okay lang. Kasi alam ko, sa pagtitiwala ko, pagsunod ko sa Panginoon, may nakahanda siya sa akin mas nakilang bagay. Amen po ba? Amen. Hindi nangyari yung iniisip ko. Hindi nangyari yung pinaplano ko. Lord, okay lang. Kasi alam ko, Lord, yung way mo at yung isip mo ay mas higher pa sa akin. Yes. Grabe magtitiwala, kapatid, no? Alam niyo, sa amin mag-asawa ngayon, sa amin, dinadaanan namin yan. Lord, let your will be done. Kasi alam namin yung way mo, mas higher. Amen? Sa amin mag-asawa ngayon, talagang nandoon kami sa part na tinitingnan namin, gusto namin analyze na gusto kung ano ang dakilang plano ng Diyos. Yes, Ate Julian, gusto namin makapagtrabaho siya sa ibang bansa, sa UK. Pero kung ang plano ng Lord, di siya matuloy doon, tatanggapin namin. Amen po ba? Amen. Kaya nga meron kami prayer ngayon na isa na lang. Kulit pa, ito may isa pa. Isa na lang. Napag ito, ano bang mangyari, Han? Yeah. Welcome home. Yeah. Welcome home. Ayan, inuputuloy. Ayan. So, ganun po sa buhay natin. Kapag tinitingnan natin yung bagay na yun, na ina-understand natin na God is sovereign, na ang ating Diyos, ang kanyang pag-iisip ay hindi katulad ng pag-iisip natin, na ang way ng Lord ay hindi katulad ng way natin, mas madali natin matatanggap ang bagay-bagay na inaalaw ng Lord mangyari sa atin. Amen po ba? Noong nakaraan, di ba, ang preaching tungkol sa waiting season,
Amen po ba? Amen. Mas masarap mag-antay kapag alam mo na ang Diyos na nangako sa iyo ay mas may magandang bagay na bibigay sa iyo. Amen po ba? Kaya ang mga tawag ng mga Kristiyano, hindi din sa atin ang pag-aantay. Kasi alam natin, ang Lord hindi bound ng time. Bibigay siya sa panahon na gusto niyang ibigay. At ayun ang perfect time para sa atin. Amen po ba? Sige, pagpapala natin ang Lord. Alam ba natin kung kailan? Hindi. Pero isang sigurado, ibibigay at ibibigay ng ating Diyos. Higit pa sa ating inaasal. Higit pa sa ating iniisip. Amen po ba? Pero para mas maging madali sa iyo, tanggapin mo that God is sovereign over all. That His ways is higher than our ways. Amen? Sige. Bago pa tumagal, lipat na tayo. Ayan. Alam niyo, hindi ako aware kasi nakalimutan ko yung relo ko eh. Ayan. May panas si Pastor. Wala akong relo ngayon. Ayan. So, pangatlo, a humble recognition of our own limitation. Meron pa tayong limitasyon? Amen. Kailangan natin matutunan yan, mga kapatid. Experiencing reverent fear often leads individuals to realize their own sinfulness and imperfections in contrast to God's purity and greatness. So, kapag meron tayong reverent fear, doon natin nakikita din kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amin po ba? Kaya naman, kailangan natin i-recognize na kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sabi nga po, this humility is a natural result of coming into contact with divine holiness. Amen po ba? Ayan. So, malinaw po ba sa atin yung tatlo na yan? Sige, hayaan lang natin ang mga bata. Ayan. Mahirapan nga lang kayo tumingin kasi dalawa kami pogi sa harap. Ayan. Sige. Next tayo. Konti na lamang po. Pero, nabubusog ba tayo sa salita ng Lord? Amen. Sige, tuloy tayo. So, ito ngayon yung reason kung bakit sinabi ni Apostle Peter that we need to have that reverent fear. Mabilis lang. Excuse me. In view of the judgment by our Father. No? Dahil ang ating Diyos po ay Diyos na nag-judge. Amen po ba? At ang ating Diyos, hindi siya yung mayroong kinikilingan. Naniniwala kayo doon? Kaya walang magsasabi dito, ikaw na mag-pray, mas malakas ka kay Lord. Walang ganun. Amen po ba? Amen. So kayo kapatid, huwag mo na ako sabihan na mas malakas ako kay Lord. Kasi walang favoritism ang Lord. Amen po ba? Anong kailangan ng Lord? Pananam, palataya. Huwag mo sasabihin, pastor yun, mas malapit siya kay Lord. Hindi. Kahit ikaw na may sakit, yung anak mo o kasama mo, pwede mo mag-pray. Kasi para sa tayo may pananam, palataya. Huwag ka magkumahal sa si pastor. Kailangan, hindi. May Diyos tayo. Lagi natin kasama. Hindi ko naman sinabi kasi ayoko pumunta sa inyo, ano man, ano. Pero, kailangan maunawaan natin yan na huwag tayo maparalyze. Amen po ba? Yan. Huwag nyo kami parang special ng mga pastor o mga leaders. Anak ka ng Lord din. Amen po ba? Yan. Sabi, ay ba? Sige. Sabi nga, no, ang ating Diyos kasi ay hindi siya partial. Ano? Hindi siya parang, sige, ganito lang. Kailangan magkaroon tayo ng tamang pagkilala kung paano mag-judge ang ating Lord. Amen po ba? Amen po ba? Kapag may ginawa kang mali, kung ano yung resulta ng nagawa mong mali, ano tawag doon? Consequence. Pahalaan ng Lord na maranasan mo yun. Kaya nga ano yung sinabi ko kanina, hanggat maaari, iwasan mo na. Huwag ka na ma-curious. Kasi ang Diyos, hindi siya yung may favoritism. Kapag nag-judge siya, kapag sinabi niya, ay, ginawa mo yan, ito mangyayari sa'yo. Amen po ba? Sabi nga no, sa ating mga mananampalataya na, hindi naman sinasabi na tayo ay papuntang impyerno na. Amen? Amen po ba? Pero, pag pinatawad ka ng Lord, hindi ibig sabihin nun na yung ginawa mong mali ay hindi mo maranasan ng consequence. Bakit? Kasi kailangan mong matuto.
Amen po ba? Amen. Ayan, malinaw yan ha mga kapatid. Sabi nga no, He will be personal. Judges us according to each one's work. Kaya nga sinabi niya, no one will receive special favors, no one will escape His deserving hand. Alam mo ba na nakikita ka ng Diyos? Amen. Alam mo ba na ang Lord ay lagi nakatingin sa'yo? Yes. Isipin mo na lang lagi yan. Isipin natin lagi yan. Amen po ba? So next. Kasi ganito. Bakit ba kailangan natin mamuhay na may walang napagkatakot? Sabi niya, in view of the high cost of redemption. Ito yung sinasabi ngayon na kailangan mo maging mapagpasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi yung pinanglinis sa atin, yung pinang-redeem sa atin, yung pinangbayad sa atin, ay hindi lang basta silver or gold. Amen? Alam niyo ba na ang silver at gold ay merong value? May price siya, di ba? Amen. Pero ang banal na dugo ni Kristo ay wala. Walang may kabayad dito sa banal na dugo ni Kristo. Wala ito katulad. Kaya ngayon kanina binasa natin, di ba? Sabi niya, no, for our sins, no? Ay hindi na redeemed dahil sa silver or gold, but by the precious blood of Christ, who was without blemish and without spot, who was foreordained to die for our sins before the world began, who came to this earth for our sake. Sabi niya, magpapasko na naman. Naiinis ako doon sa patalastas sa YouTube. Yung si Santa Claus daw, naghulog siya ng sa kokoy ng patalastas eh. Naghulog siya, tapos may lumabas na Coke, bottled Coke. Tapos yung isa, madaming bitbit, na babaeng itsurang Santa rin, na naubos na, tapos binigay niya na lang. Sinabi doon, Bishop, dapat daw tayo lahat ay maging katulad ni Santa Claus. Sabi ko, misleading. Because Christmas is not about Santa Claus. Kahit kailan, hindi. Sino ba si Santa Claus? Compare mo kay Jesus. Bakit napupunta sa Kanya? Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, hanggat maaari, di ka naman ticheck mga bahay nyo. Wala akong makikita mukha ni Santa Claus sa inyo. Wala akong makikita ang Santa Hat. Na anumang mga bagay na magpapaalala sa anak nyo o sa inyo tungkol kay Santa Claus. Bakit? Kasi ang Pasko ay tungkol kay Kristo. Amen po ba? Amen. Pwede ba yun? Amen. Kasi kung ipapakilala niyo si Santa Claus, ang mga anak natin hindi makikilala si Kristo. Kaya bang iligtas si Santa Claus sa impyerno ang mga anak natin? Hindi. Si Kristo lang. Dahil ang totoong regalo. Amen? Ang pinaka-greatest gift sino? Si Jesus Christ. Amen po ba? At ang kanyang banal na dugo na pinambayad sa ating mga kasalanan ay without blemish and without spot. Kaya siya pinanganak kasi siya ang karapat. Dapat. Tapos ngayon, ikaw nga eh. Ikaw lang nagwalis eh. Tapos nagpasalamat sa kabila, sumama ng loob mo. Ako'y nagwalis eh. Diba? Baka makaryente. How much more sa ating Holy God? Sa atas-taas ng Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, please lang. Para sa kalhatian ng Diyos, huwag niyong hayaan na may divert kay Santa ang focus ng mga anak natin o ng mga mahal sa buhay. Kanino dapat? Kay Jesus Christ. Bata pa lang sila, malaman na nila. Si Kristo ang dahilan kung bakit meron tayo sila celebrate na Pasko. Amen po ba? Pwede mo palakpakan natin ng Lord. Sabi nga po, no, dahil kay Kristo, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo ay nagkaroon ng pag-asa at ang pag-asa natin ay sa Diyos. Amen po ba? Malinaw po ba yung bagay na yan? Sabi nga po, no, as Christians, we must conduct ourselves in a manner of being appreciative. No? Tayo ay maging appreciative sa pinambayad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kapatid, may tanong ako. Marunong na kayo sumagot ha? Ito kagabi pa sa akin ito pinapalo ng Lord.
Gusto ko sana siyang gawin ng hiwalay na preaching. Pero kagabi pa pinalo sa akin ng Lord na sabihin ko. Ito yung tanong ko, libre ba ang kaligtasan? Libre ba ang kaligtasan? Ang sagot, hindi. Kasi ang pinabayad dito ay ang banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Libre lang, libreng binibigay sa atin. Pero hindi libre ang kaligtasan. Bakit? Kasi kailangan mamatay ang kaisa-isang anak ng Diyos. Amen po ba? Malinaw na po ba sa atin? Malinaw na binigay sa atin ng libre, pero hindi libre ang kaligtasan. Kaya ngayon, nalam mo na wala kang pambayad. Kaya nga wala tayong pambayad eh. Kasi kung libre lang ang kaligtasan, hindi na natin kailangan bayaran. Pero dahil hindi libre ito, dahil mabigat ang hinihingi nito na pambayad, banal na dugo o buhay ng ating Panginoong Hesus ang pinambayad dito. Ngayon alam mo to kapatid, doon mo ngayon sasabihin na salamat Panginoon. Dahil hindi ko kayang bayaran, ikaw ang bayad sa hindi libre kaligtasan. Pero ngayon, binibigay ko sa akin ng libre. Amen. Ngayon, doon tayo magkakaroon ng tinatawag na maging appreciative tayo, maging thankful tayo sa ating tinanggap na kaligtasan. Binayaran ng Diyos. Binayaran ng Diyos. Kaya huwag nating baliwalain, huwag nating sayangin, bigyan natin ng pagpapahalaga, at huwag tayo lubos na magpasalamat sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So as obedient children of God, unang bagay ay we are not to conform to evil desires. Malinaw na po ba sa atin yun? Pangalawa, we are to be holy in all our conduct. And pangatlo, we must live out our lives with reverent fear to God. Malinaw na po ba yung bagay na yan? Amen. Yan po ang sinasabi as obedient children of God. Okay. So, sabihin mo sa katabi mo ngayon, maging masunurin tayo. And ang nais ng Diyos. Amen po ka, palakpakan natin ng Diyos. At tayo po lahat ay tumawa. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po dahil ikaw ang aming napakabuting Ama sa amin. Kami ay pinatawad mo, kami ay nilinis mo, at kami ay iyong pinulong na anak, kasama sa iyong pamilya. At sa oras na to, patuloy namin natutunan sa iyong salita na nais mo na kami ay mamuhay na may pagsunod sa iyo. Hindi basta-basta pagsunod Lord na napipilitan, pagkos Panginoon pagsunod na kinikilala kung sino ka sa aming buhay. Kinikilala na may pagrespeto, kinikilala na mayroong banal na pagkatakot, na siya nagdudulot sa amin na mamuhay ng may kabanalan. Panginoon, alam po namin na hindi kami araw-araw na nagagawang sumusunod. May mga panahon na matigas ang aming pulo, may mga panahon na we fail. But then, Lord, sinabi ko rin sa iyong salita, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Lord, ito yung pangako mo na nagpapakita ng dakilang pag-ibig mo. Ito yung pangako mo sa amin, Lord, na ikaw ay handa magpatawad sa iyong mga anak. Na ito yung pangako mo na ang nais mo sa amin ay manatili na maging mga anak mo. Dahil laging bukas ang mga palad mo na magpatawad sa sino ba magpapatawad sa iyo. Lord, ano man sabihin ng mundo, ano man ang maranasan, Lord God namin, hindi ito mapapantay, Panginoon, sa katotohanan na napakabuti mo sa amin. Nung tinunan mo kaming anak, nais mo kami manatili na iyong anak. Kaya naman, Lord, sa amin natutunan ngayon, help us, empower us
na kami ay hindi na conform, Lord God, sa mga evil desires. Bagkus, Panginoon, mamuhay kami ng may kabanalan dahil banal ka. Dahil ito rin ang kalooban at kagustuhan ng aming Panginoon Jesus na kami ay mamuhay ng may kabanalan. Na mamuhay kami ng may kabanalan dahil pinabanal mo na kami. Kaya naman tulungan mo kami, Lord God, na maging consistent sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Dahil ang kabanalan ay nagpapakita na kami ay mga anak mo. Dahil ang kabanalan ay nagpapakita na nabubuo sa amin, Lord God, yung Christ likeness. At higit sa lahat, Lord, sinasabi sa huling bahagi, magkaroon kami ng pamumuhay na mayroong banal na pagkatakot sa iyo. Na kami ay maging aware kung sino ka sa buhay namin. Na kami ay maging grateful sa ginawa mo sa amin. Na kami, Lord God, ay maging hopeful at kami ay maging thankful na dahil mangyayari ang mga plano mo sa buhay namin, pasigit pa ito sa aming mga iniisip o inaasa. Na kami ay magtitiwala lagi habang kami ay nag-aantay na tapat ka at makapangyarihan na gagawin ang iyong pangako at tatanggapin namin ito sa panahon na iyong itinasalamat. At habang inaantay namin yung Lord, we will live out with that reverent fear sa aming mga buhay sa pagkilala sa iyo. Maraming salamat po sa umaga nito. Lord, kami ay napalakas ng iyong salita. Kami ay, Lord God, na-fulfill ng iyong salita. At ang kagalakan, Lord, ay taglay namin ngayon. Ang kapayapaan ay taglay namin ngayon, Panginoon. Dahil nandito ang iyong banal na presensya. Kaya naman, sa oras na ito, tanggapin mo ang lahat ng papurit parangal, ang kadakilat kong hatian. Ito ang isang dalangin sa pangalan ng Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise God.